noon, wala akong na-experience na ganito kasi nung una tayong tumakbo, nasa loob ako ng kulungan. I was never allowed to campaign. Not even once. Not even. So I'm so thankful ba na meron tayong ganito na meet and greet, no? So, partly na-introduce ako kanina, pero ako si Colonel Ariel Kennedy. Nanungkulan ako sa Armed Forces for almost 35 years. Sabi nga nila, I have earned 49 na umaga sa I am so fortunate to have the opportunity to be awarded 49 combat medals, no? And the other awards. And katangi-tangi lang na sundalo na nakalaban po ng lahat ng armadong grupo, no? Naikwento ko na rin yan kanina na si PPNP, MMLF, MILF, Abu Sayyaf, Natwas, no? At ang sabi ho nila, yung Ariel Kerbin, matapang, no? Tumindig tayo, walang takot na lumaban sa kapayapaan, sa kaayusan, at sa malinis na pamahalaan, no? Gaya po natin dito, no? Marami naman na nagsasabi na yung Ariel Kerbin daw malinis na tao. Totoo ho yun. Nanungkulan ako, nanilbihan ako na walang bahid ng kahit anong katiwalian. No? Gaya ninyo, bayani tayo, no? Lahat naman tayo, bayani talaga na marunong tayo na tumindig sa prinsipyo natin, tumitindig din, no? Naninindigan sa prinsipyo, tumitindig tayo sa mga kababayan natin na naaapi, no? O maliliit na. Galit na galit tayo sa kurap na tao. Galit tayo sa mga kriminal, galit tayo sa mga mapang-abuso. At lalo na ngayon, galit na galit tayo sa mga traidor. So, yung Ariel Kerbin, yan, disiplinadong tao, na sa edad kong 68, I can still do 300 non-stop push-ups. Nasubukan ko na rin namatay. At sabi nga nung isang nag-interview, Mano, meron ka bang anting-anting? Ang sagot ko siguro, meron pa tayong misyon. Alam ninyo, yung sabi ko na nasubukan ko na namatay, I had 67 shrapnel. I can probably, dati kasi nagsusuot ako ng t-shirt ba na pwede kong i-unzip na ganyan, pinapakita ko. Pakita ko pa rin sa inyo. Ito. Grabe. Yan. Pag nagtanggal ako ng pants, marami yan. Ito, lahat yan. Ito. So, hindi, sabi na hindi 67, hindi 68, hindi 68, hindi 70, but 67 inches. So ngayon, sabi ko nga doon sa sa mga kausap ko kung ito lang patunay ba na kaya kong tumanggap ng ganitong karaming bahal na ba or sa pagmamahal natin sa bansa, pagmamahal sa taong bayan. At handa pa rin ako na tumanggap ng mas maraming bala para sa ating para sa bansa, all for love of country. At ang ko nga na sinasabi, kung tayo pagkalooban ng ating Panginoon at pahintulutan tayo ng ating mga kababayan na manilbihan ulit, no? Manungkulan sa bayan, handa po tayo. Handa po tayo. I can always leave my comfort zone for a higher calling. I've been through a lot, no?
Others might say na, Sir, pwede ka naman manahimik na o ano, di ba? Parang, pero sayang lang yung binigay sa akin ng panibagong buhay ni Lord. Kung I finally was able to catch up with my family, no, and became a responsible father. So why can't I offer myself to be a responsible father to our nation? You know, ikwento ko rin lang sa inyo yung nangyari sa buhay ko kasi I would have been the first general in my class. But God had to take away my freedom for me to realize that career is not everything in life. He jolted me into my senses, took away my freedom. So as days turned into weeks, weeks turned into months, months into years, I became closer to my family. So this year, hopefully, all of them will be professionals. 7 of them. So if I'm asked, Sir, anong pinakamalaking accomplishment mo sa buhay? Sabi ko, hindi ho yung Medal of Honor, hindi ho yung mga medalya ko. All my awards pale in comparison with what I have accomplished as a father. I was awarded by the, yung foundation nila Chief Justice Puno, Ulirang Ama. Ang di bang gandang pakinggan, ulirang ama. Ang tanong ng misis ko, Dad, ulirang asawa ka kaya? But, kita niyo yung kung minsan nga sabi ni nung mga nag-i-interview kung nakikipaggera kayo, hindi ba niyo iniisip na meron, may maiiwan kayo na pamilya, Hindi ako nag-isip ng iniisip ko rin kapakanan ng aking mga tao. I have to be decisive ba? Kasi kung namatay yung mga tao ko, alam ko na mas mahihirapan yung mga asawa nila, yung iiwan nilang pamilya. Pero kung ako may mamatay ako, tiwala ako na yung iiwanan ko ng pamilya ko, ang misis ko, kaya niya itaguyod mga anak ko. Kasi when they tried so hard to render me irrelevant last time. It was my wife who stood by me, who took the cudgels for me. And that's where yung media ba, na kakampi ko nung time ba, they were the ones who kept the fire burning. Kahit na when they see me smiling, it's time to move me to another facility. So I was moved in 5 detention facilities, one after the other. So ganun siguro nila nakita ba na itong tao na to ibang klase ba na pagka ibang klase siya lumaban sa kalaban, kung kalaban din siya, di ganun din siya, di ba? So yung Ariel Kerubin, matapang, yung Ariel Kerubin, malinis, yung Ariel Kerubin, matapat, at may puso at dugong makabayan. So maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo dito. At pwede ho tayong mag-umpisa na parang magkwentuhan lang. You can ask questions, you can have a lot of sufferings while out there in the field, fighting all these angles in actual combat. And while incarcerated twice, fighting for what I believed was right, experience being brought to the morgue. I was clinically dead. So why can't we all sit down, settle all our differences? Kasi kung ang tingin natin, ang may pagkukulang yung gobyerno, then why don't you all surface and then end all these armed struggles and help the government? Diba? Para yung panawagan ko na yan was really meant for the armed groups. Pero nung nag-start naman na yung mga yung, alam niyo yung, sabi ko nga, yung politics is so divisive. So kasama na rin sila na bakit hindi natin pag-usapan lahat ito kasi
yung ekonomiya natin nagsasuffer na. And for as long as we remain this way, we will not progress. Alam nyo, nagkita kami ng isang makabayan na congressman sa Boracay. I was a guest of honor speaker sa Prosecutors League of the Philippines in Boracay. Nung matapos ako render ng speech, in-approach ako, sabi niya, "Kuya, pwede ba magpa-picture sa inyo?" And then he told me, "You know what, pag ikaw pinapanood namin, sabi namin, ito talaga, he is a ruthless warrior, a credible one. When he talk about this, we should listen to him. War is so expensive." So, yun yung ano ko na, nagtataka sila, bakit daw yung isang warrior like me, ganito na peace advocate. Kasi nakita ko talaga, ang hirap na, ayan yung feelings ko na nakakadali kami, nagkalaban namin, namamatayan ako. Samantalang pwede naman ito na, di ba, hindi mangyari kung maayos ang papatakbo ng gobyerno. Nag-appear ako sa Congress, sabi ko sa kanila, our enemies, now my friends, because I became a reverend, they are no longer ideologues, but they thrive on issues. So for as long as these issues will not be addressed by the government, and the government will not shape up to address all of this, insurgency will persist. Because with what I've been through, I keep on telling, if you review all my interviews, even yung mga nauna pa noon, I was talking, very consistent pa rin ako na the best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance, aided by a well-disciplined men in uniform. No police brutalities, no military abuses. Ngayon dapat ang pinakamaganda na pagkakataon kasi ang armed forces natin napakataas na trust rating, di ba? Number 1, nagre-reach ang number 1. Sana the other agencies will step up, di ba? Para naman, yun yung palagi ko sinasabi na if when I go around, pag nalaman ko na insurgency free yan, tuwan-tuwa ako kasi ito lang yung nagpapatunay na mahuhusay yung mga chief executive ng mga LGUs na yan. At yung gobyerno mismo, maayos. Diba? I attended the Mayors for Good Governance sa UP nung nilaws nila Mayor Magalong. Yung mga naandun na nag-attend, gaya yung mayor ng Kauswagan, mayor ng Isabela, Basilan, yung mayor ng Kauswagan, sabi niya yung nakita niya ako eh. Of course, ang una nakakita sa akin, sabi ni Mayor Magalong, "Oh, I saw Colonel Kerubin. Colonel Kerubin and I were jailed fighting corruption." Nung naman turn ni Mayor Romel Arnado ng Kauswagan, so he was sharing best practices. Sabi niya, when I started giving land titles to my constituents and introduce organic farming, nawala na raw yung mga family feud. Yeah. So gone were the days when Colonel Kerubin liberated Kauswagan in 2000. And then nung time naman mayor ng Basilan, si Tihataman, dami na raw nagsusurrender ngayon na Abu Sayyaf. Paano niya papasurrender? Paano nag-surface lahat ito? Nung nag-introduce siya ng mga livelihood daw, trabaho dito sa mga kapatid natin na mundo. So gone were the days, sabi niya, when Colonel Kerubin was running after them, that eventually led to the rescue of Father Nacorda. So wala na raw ngayon sa Basilan. Ako talaga ang natutuwa sa nangyayari ngayon na ganun yung
pinapupuntahan na ng gobyerno natin. Kasi sayang ba yung mga lugar? Kahapon nasa tabi-tabi ko, ang ganda ng beaches nila. Galing din ako ng Sulu, ang ganda ng Igasan Beach, yung Quezon Beach nila. Basilan, yung Malabawi, yung mga beaches doon. Pero bakit hindi napupuntahan? Ay kasi nga, di ba, may problema sa peace and order. Ba't ngayon, unti-unti na nawawala na yung mga problema na yan? So sana magtuloy-tuloy lang yan. So ang importante dito is good governance. Good governance. Can we open the floor for He visited me. We visited him. Kami nila General Quiapo. Ang sabi na sa amin Ariel, sinundan ko yung buhay mo, no? Yung journey mo. You were jailed 2006. You ran in 2010, may handicap ka. Of course, you eventually lost, but you were considered winnable. Na-release ka ng 2010. Bakit hindi ka tumakbo ng 2013? Yung ibang kasama mo tumakbo. No? Tumakbo si Senator Rizal Tiberos lang, pero natalo na siya ulit. Bakit hindi ka? Ba't nag-melo ka? Nag-ano ka? Ang sagot ko, Gob, sabi ko, if I honestly believe that God carefully planned my life, I have 7 children to take care of. 7 children to prepare for the complexities of life. Yun yung maisasagot ko na bakit ngayon lang. Kasi, this year, hopefully, all of my children will be professionals. Kaya yun yung sabi ko na my biggest achievement. All my awards pale in comparison with what I have accomplished as a father. This time, sabi ko nga, kung pahihintulutan tayo, pagkakanubuan tayo ng ating Panginoon, at susuportan tayo ng taong bayan, na manungkulan ulit, mamimpihan. Handa po tayo. Thank you, sir. Handa po tayo. To which banner are you running for? Well, If there's any. I'm still a, sabi nga ng mga party mates ko, sabi nga, sir, you are still an illustrious member of the Nationalist Party. So, naman, ako natutuwa lang kasi hindi naman sila every time na may cruise kami, I'm still invited, although there are some na nag-cruise but I was denied visa. Kasi may mga sensitive, may mga konting problema pa dahil doon sa past. So, nagulat nga ako dahil I have worked with the Americans when we were able to neutralize Abu Sabaya. But meron ako, I'm still considered an international terrorist. So, yung mga kaibigan namin, they even made a certification na if reports reaching the State Department allege that Colonel Caribbean is involved in terroristic activities, that's true, but he's the one killing the terrorists and neutralizing terrorists. Thank you, sir. Yeah. Ariel, pwede ba, wala ka na bang pagmamahal sa bansa o Sabi niya. Ang sagot ko nga sa mga senior officers ko, sir, lahat na pinagagawa namin for nation building. Lahat nung nag-umpisa ako magtrabaho sa kumpanya na pinagtatrabahoan ko, remember nung nagkaroon ng pandemic. Lahat na nagtayo ng mga emergency quarantine facilities. Yung aming Yun din ang reason kung bakit nabigyan ako ng award ng Philippine Military Academy Cavalier Award in the field of private enterprise. So nandun naman lahat yung mga enumerate nila yung mga pinagagawa namin na kumbaga sa lahat ba nung ginawa namin na nag-generate ng livelihood sa tao para sa mga ating kababayan, unti-unti rin nawala yung mass base ng CPP-NPA, mass base ng mga insurgents. Ganun pa rin yung aking pinagkakabalan ko, kumbinsihin yung mga tao na even yung mga dating nakalaban ko na
tulungan na lang natin ang gobyerno para mag-ano tayo, progreso na. So, I am now at this advocate. No? Sir, sabi Ago. You know what? I really, I was so amazed at what Tanama. Ang dami ng, yung dating detachment ko, yung pasyagan hanggang sa dulo ng punta Sangga-Sangga, beach resorts na. Samantalang nung minilibot ko na ganyan dito sa arko na to, dito namatay yung 2 tao. Doon sa dulo ng airstrip, doon ko na-rescue noon, o doon ko nire-enforce ba yung inambush nila na gumagawa ng airport, mga engineering, nasa engineering battalion. So, yun yung naikwento ko lang na ang laki ng improvement na kung maayos yung patakbo ng gobyerno nila nung namamahala. Kasi ang ganda na eh. I haven't been to Holo, I haven't to Sulu, I haven't been to Basilan. I heard ba na nakita ko rin naman yung sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, maayos na rin. Mas siguro pag napuntahan ko na yung Palawan, na kumbaga sa yun nga yung parang playground ko nung araw, I presume maayos na rin, no? Marami na rin nabago. Yan niya ko tayo sila lahat. Gusto yung makita ito. Discipline. Pag ganyan sabi nila, Sir, parang mo naman, parang Marines naman sila lahat. Ganun. Inaral yun, sir, yung kung paano. Nung una nakulong ako, yung aking warden, yung custodial officer, may aso siya na Labrador Retriever. So pinagawa ko, I requested yung mami niya, si doktora, bilan mo nga ako na Rottweiler. So, binilan ako na Rottweiler. Noong one time na nag-inspect yun si Colonel Bayabos, Larry Bayabos. Oh, Ariel, mahilig ka pala sa aso? Yes, sir. Mahilig ka rin ba sa dog shows? Kahit hindi, sabi ko, yes, sir. Sige, sama ka. So, unang sumama ako. Maluwag pa sila noon eh. Sama ako sa sa dog show sa Alaba. Kapag dating ko na ganyan, tinginan lang sila doon dahil mahaba buhok ko, Pagdating doon sa world, dito na sa Pasay, sumama uli ako. Siguro hindi na matiis pa ng mga dog owners sa mga sumasali sa dog show. Sino yan? Sino yung VIP na yan? Ma'am, ito. Very important prisoner. So, yan yung mga aso ko. Sir, ilang dogs mo, sir? I have Ang dami. 7 dito sa Dover, sa San Juan. I have 4 doon sa BRC. Yan, tignan nyo Serious ko lang yan. Wala akong narinig na. Yeah. Kung nag-a-attend sila, doon na ako sumisigaw na Ayan. Ito naman yung isa. O yan naman, nakadamit pa sila. Yan. Thank you. Yan ang libangan ko lang. So kung paano raw, nung dog breeder ako, I used to breed working dogs. Meron ako noon, Great Dane ako, meron din akong may Rottweiler, Great Dane, may Boxer ako. Pagkatapos may Labrador Retriever. And then I bought a Staffordshire Terrier from PJ Villana. Yun palang pitbull na yan, fighting line yung Yes. Yes, so, ang tawag ko sa kanya, Gabriela silang kasi fighting Kinagat ba naman ako, so nag-kennel reduce ako. Nag-kennel reduce ako. Meron akong boxer ba na nasa loob kami ng kulungan na
habang nagsising along na ganyan. Yung isang kasama ko, biglang pinasa sa kanya yung mic na ganyan doon sa si ano yan eh. Dreamy ang ano niya, ang pangalan ng actor. Pinasa na ganyan na mo. Woo! Woo! Mata. Sabi ko, okay rin pala itong mga to. Matatalino yun. Yun ang mga libangan ko. Na aside from ano. Pero nito, nung nagkaroon na ako ng apo noong April 9, may tinitrade uli ako na aso ngayon na bago lang na pati. Yan ang huli na. Kasi ang susunod, mag-alaga na ako na apo. Libangan ko, pero, di ba? Ito naman yung tinitrain ko na ang pangalan niya, Hennessy. Nalulungkot lang ako kasi nung bago ko to yung aking isang pug, 2 years old, namatay sa hips ko. Si Papa. So ito naman yung ano ko. Yan si Hennessy. Yan si Hennessy. No, it's a white pug. Pug yan. Nakakatuwa lang. Kasi very good. Yun lang yung pang-encourage ko na. So, ano yan? Ito naman yung ano yan. Sa ano naman yan? Flat right siya. Parang yan. So, yan yung ano yan. Okay, so, ito. Yan. Yeah, see, yeah. Hindi yung mga kasi I really want yung Constitutional Convention, CONCON, kasi yan naman yung parang makakapili talaga tayo ng true representatives ng tao na wala silang mga agenda o mga unlike ngayon kunwari na may con-us, may kung ano-ano na diba? So yun lang, ayan for constitutional for the amendment kasi ang alam ko dapat every 35 years di ba? Going back to sa isa naman. Yes. Ito sa divorce, no? Yes. Ako kasi I am a devout Catholic. After ang sa akin lang nakita ko rin kung paano ba na nagsasuffer din ba yung pamilya, alam mo na untenable na yung sitwasyon nila na di ba? Although meron din naman kasing di ba? Yung annulment, yung mga naman. Pero yung divorce kasi nakakatakot lang kasi well, I am not at this point, hindi ako Convinced. for sa divorce, no. Yun lang, no. Pero sabi ko nga, kuminsan nagbabago yan kasi sabi ko nga, there are no permanent enemies, no permanent friends, diba? Only permanent interests. And kung baga sa ano yan, pagdating ng Senado, kunwari, numbers game yan. Yes, yes. Di ba?
Eh kung mapunta ka doon sa isa o dalawa na nag-no, eh then sorry ka lang. Yun, batas na yan. Di ba?